kay Charis at kay sino ba kayo nga, sino kamukha nitong si Pulong, mga bossing? O sabi kasi nung mga DDS, si Congressman Sandro Marcos daw ay kamukha ni Charis. No, yan sabi Sabi ko naman, kung ang nakalaban at nakasagutan ni Congressman Sandro Marcos ay si Baste, at least may masasabi na ako na kamukha ni Baste. Di ba? Si Max, si Boss Max, yun yung kamukha ni Baste. Si Pulong, sino ang kamukha nito? Ayan, huwag niyo sasabihin Yotman. Kayo talaga kung ano-ano mga pinagsasabi niyo dyan sa comment section. May nagsasabi, Yotman. Anyway, sabi dito, palit mukha pero bulok pa rin ang sistema. Yan ang iniiyak ng mga DDS. No? Kasi daw mga kababayan, kaalyado pa din daw ni Martin Romualdez itong si Bodji D. At ang sinasabi nga, ito yung inumpisahan kasi niyan Ang sinasabi nga ni Pulong, mga kababayan, ay si Buhaya daw ang kamukha ni Pulong. Sabi ni Edelberto, sinong Buhaya naman ang kamukha ni Pulong? Si Pulong ba siya? Si Joaquin Pajardo, hindi ko kilala yan. Sir Joel Depano. Ang sabi kasi ni Pulong, nako, si Sandro Marcos ang pumili diyan kay kay Bodji D. Ganon. Sinagot naman ng butihing congressman, mga kababayan, na laging pumapasok sa Congress. No? Ito po ay labanan, mga boss chief sir, ng absenero daw Sabi, absenero daw Mismong sabi ni Congressman Sandro Marcos, kung pumapasok siya dito sa Congress, dito sa trabaho, di naalalaman niya, nagkabotohan. Di ba? Pangarap pa naman ni Pulong na maging speaker. Beer house, speaker daw pwede. Dahil mas present daw sa mga beer house kaysa doon sa Congress. No? Sabi ni Sandro Marcos, kung pumapasok siya, di nalalaman niya na nagbobotohan at may botohan para doon sa pagka-house speaker. Ba't hindi sabi ni Inday Sara Duterte, sumali daw to dapat Si Pulong, yung kapatid niya, tumakbo daw bilang house speaker. Siguro hindi na ginawa. Alam na matatalo. Nakakahiya lang. Diba? At isa pa mga kababayan, isa pang hirit ni Congressman Sandro Marcos dito kay Pulongski ay sabi ni Congressman Sandro, siguro ganun ang style niya nung Pangulo ang kanyang tatay. Sabi ni Gerald Evans ng Ceresa Force, kamukha ni Pulong yung manyakis na kapitbahay. Uy, grabe ko. Mahilig lang sumayaw. No, mahilig lang sumayaw. Tapos, gagalit. May galit siya, di ba? Tungkol doon sa Chika Babes, nadala nung inaambaan niya ng saksak. Sabi dito, ni Pulong, ngayon pinalitan si Martin Romualdez, tapos si Faustino Bodji D daw ang ipapalit. Sino ang pumili? Walang iba kundi si Sandro Marcos. Fake news yun. Partymate sa Partido Federal, anak mismo ng Pangulo. Ano to? Isa na namang cover up. Nagkabotohan. At ilan po? 251 ang bumoto kay Bodji D, mga bossing. Diba? 251 ang bumoto kay Bodji. Tapos yung iba, mga kaalyado nila Pulong, wala. Masama ang loob. No? Si Meow Meow, abstain daw siya. Abstain. Sabi ni Meow Meow, abstain! Tapos kung taas kamay, parang pasayaw-sayaw doon sa Kongreso. Ba't ganyan ng mga DDS? Yung iba bakla, yung iba ay parang may sapak. Uy, sorry. Hindi ko naman po sinasabi na may mali po sa pagiging bakla. Pero napapansin ko lang karamihan mga nagtatago. Tuloy, Mr. President, ano ba to? Kung seryoso ka talaga laban sa korupsyon, bakit hindi ka mag-file agad ng kaso laban sa mga tiwaling mambabatas? Ano ba to? Style ng mga DDS? Pag nasabi, yan, sangkot yan. File agad ng kaso.
wala nang investigasyon, hindi na aalamin lahat. Ano yun? Style Duterte? One day old? yung yung sinutusok po sa fishbowlan, one day old. Pagka nabanggit yung pangalan mo, kasuhan mo na agad yan. Pag nabanggit yung pangalan mo, adik yan. O sabihin mo na ng laban, yariin mo na. Ganun po ba? Hindi. Kailangan po yan, may sapat na investigasyon. May due process ho, mga kababayan. At yun ang kinatatakutan ng mga kapwa natin Pilipino noong panahon ng dating Pangulong Duterte. O, walang due process. Di ba? Sabi, ayan, Mr. President, ano ba to? Kung seryoso ka talaga sa laban ng korupsyon, bakit hindi ka mag-file agad ng kaso laban sa mga tiwaling mambabatas? Kawawa pala dito si Joel Villanueva. No? Kawawa pala si Boss Joel dito at si Boss Jinggoy. Kapag nabanggit pangalan ni Boss Joel at Boss Jinggoy, bukas may kaso na yan. Pak! Lalagyan na. Plunder! Doon kay Boss Joel. Plunder! Dito kay Boss Jinggoy. Dahil pwedeng ganun, boss. No, kaya nga kami nakatingin nakatutok doon sa mga investigasyon. Baka may mga lumabas na napatunay na hindi mga kasama ito. Paano kung napagbintangan lang? 'Di ba? Tapos hinusgahan mo na. Hindi matatapos ang korupsyon sa iyak-iyak at bulahan lang. Patunayan naman natin, hindi lang ito puro salita. Ayan ang Pangulo. Meron pong itinayong ICI. 'Di ba? Para mag-imbestiga ho, mga kababayan. Ano pa gusto niya? Ang gusto nga kasi, one day lang. One day, kasuha mo na. Pag nabanggit ang pangalan, pag sinabi Addictus Rex kasama sa flood control, kasuhan agad si Addictus Rex. Kawawa naman ho ata ang mamamayan natin ng ganon. Sabi ni Malu si Ron, si Jinggoy, safe na daw talaga. Sabi ni Marcoleta, pinipiko ni Marcoleta si Jinggoy. Tuloy! At wag naman nating sabihin na halos 4 na taon bilang Pangulo, wala ka man lang alam sa korupsyon sa Kongreso. Nandyan mismo ang anak mo bilang majority leader. Hindi ba siya nagsusumbong sa iyo? Huwag nyo namang ipalabas. Alam nyo mga kababayan, bakit po nagbuo ang Pangulo ng ICI, mga bossing? Para po kung sa Kongreso, yung mga may sala, iimbestigahan nila. Para po kung sa Senado, yung may sala, iimbestigahan pa din ho nila. Walang patatawarin, walang paliligtasin. Ganun ho yun. Di ba? Huwag nyo naman daw ipalabas. Huwag nyo naman ipalabas na lahat ng kalokohan, wala kang narinig at wala kang nakita. Kaya nga, ano sabi ni Sandro? Ano sabi ni Sandro Marcos? Saldi ko, umuwi ka na, sagutin mo lahat ito. Eto pa, tama na daw ang panloloko. Tigilan na ang palabas. Kung gusto nyong respetuhin pa kayo, nire-respeto naman kasi nakikita. Actually nga ho, dati kami-kami lang eh. Di ba? Kami-kami lang eh. Yung sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at kami-kami lang din yung nasa likod ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, tingnan nyo nga, mas lalong dumadami. At ang patunay dyan, yung mga kakamping ay sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, nagpa-plus, nagmumultiply. Hindi ho kagaya sa kanila, minus ng minus ng minus. Kasi alam, puro pamumulitika lang ho nitong pamilya na ito. Sambong, si Pulong kamuka ni Marcoleta, amoy sibuyas. Uy, galit sa iyo si Marcoleta niyan. Ayaw na babanggit ni Marcoleta na natatawa natatawa tayo sa mukha niya. Diba? Magagalit ho yun. Baka pumunta sa Net 25 yun, banggitin. Etong mga ito, pinagtatawanan yung mukha ko eh. Walang sacred cow, walang cover up, walang atik-atik. Kung hindi nyo kayang linisin ang sarili ninyo, mas mabuti pa, umuwi na lang tayong lahat. Ano daw? Umuwi? Anong umuwi? Ito nga ang Pangulo, ayan talagang isinisiwalat na. Biruin mo, malalaking tao, mga kababayan. Malalaking tao. Inumpisahan kay Buloyski.
'Di ba? Mga bilyonaryo, sinunod. Uy, tatay niya. Tatay niya. Hindi ho kasi ako mga kababayan kahit po sabihin ninyo ay dapat sumusuporta ka kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat hindi mo iniisip na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpaaresto kay kay Digong eh. Sorry ho mga kababayan.